Pilipino, pag naghahatid daw ng supply at kahit naman dito sa loob ng bansa natin, nabubuli pa rin ng mga Pilipino. At yung iba kasi may takot sa China. Ano yung ano nyo? Agree ka ba na bitawan na lang ang West Philippine Sea sa China para wala ng gulo? Ay, hindi. Dapat pag sa Pilipinas, ipaglalaban niya ni President Marcos. Mensahe niyo po. Ha? Ang sa akin, ang mensahe ko, sana hindi na magkaganyan, maayos na tayo. China naman, alam naman ng China yan eh, kaya lang medyo matigas ang China. Kala nila, kaya nila ang Philippines. Dahil medyo kulang tayo sa ano. Pero marami susuporta. Susuporta sa atin, marami. Panawagan nyo na lang po kay Bongbong Marcos. Sir, Mr. President, sana ho, wag na magkagulo muna tayo at sikasuhin lang muna natin ang Pilipinas at ang China. Kay isang tanong na lang po. Anong opinion nyo po doon tayo na sabi nila naduduwag daw si President Bongbong Marcos dahil nagpapakampi sa ibang bansa para lang mabawi ang or mapanindigan talaga na atin ang West Philippine Sea? Hindi naduduwag siya. Kilala ko rin yan eh. Mana sa tatay niya yan. Kaya lang, inaalagaan niya lang ang mga Pilipino. Ayaw niya ng gulo dahil marami nga matidisgrasya, napapahamak. Lalo ng mga katulad namin ting maliliit. Eh mga mayayaman eh, madali lang tumakbo yan pag nagkagulo na eh. May mga passport, may mga green visa na sila. Pag nagkagulo, kawawa tayo. Yun lang, okay na. Maraming salamat tayo. Si tatay mo sa napapasada dito. Kasi tatay, ang gusto ko interviewin tayo. Pwede ka ba ma-interview tayo? Tay, magandang araw. Magandang araw. Yan, magandang hapon po sa iyo. Ito yung gusto natin interview. Anong probinsya nila tayo? Bacolod. Bacolod? Ilonggo. Ayun, sakto, Ilonggo. Payag po ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Hindi ako pumapayag kasi hindi na gusto ang pagkakanta ng Luzon, Mindanao. Pag inalis ang Mindanao, hindi na buo ang Pilipinas. Bawas na star, no? Tsaka isa pa, pag iba na yung Mindanao, kakaroon na ng passport bago ka makapunta. Pero ano yung pinakasuliranin na nakikita mo kung talagang tuluyang mahiwalay ang Mindanao? Anong mangyayari kaya sa tingin mo? Siguro sa tingin ko, ang mangyayari niyan, pag binukod na yan, magkakaroon na ng hindi magandang resulta. Kasi matutupad na ang gusto nila mangyari kung mahiwalay man ang Mindanao sa Pilipinas. Pero kakaroon na ng gulo. Kabagay kasi malakas ang CCP, tinatawag na belt kasi ang Mindanao sa ngayon, di ba? Pangalawang tanong, tayo po mga Pilipino mostly binubuli din ng kapitbahay nating bansa like yung China, especially sa West Philippine Sea. Sabi ng iba, bitawan na lang daw ang West Philippine Sea ng Pilipinas para daw wala ng gulo. Ikaw po bilang sa Pilipino, payag ka ba doon? Pag-aari ng Pilipinas, yan bakit bitawan? Umalis ang hindi dapat yan, di ba? Yan lang naman eh. Papagulo lang China eh. Hindi naman dapat nila kukunin yan kasi sa Pilipinas yan. Diyan nabubuhay ang maraming mangingisda. Bakit nila inaarang? Tay, mensahe nyo po kay President Bongbong Marcos para sa pangkalahatang Pilipino. Mr. President Marcos, ako mula pa noon makamarcos ako. Kaya hinihiling ko lang, wag mong pababayaan ang Philippines eh. Dahil paglaban natin yan. Tayong mga Pilipino dapat magkasama. Eh yung Mindanao naman po? Mindanao dapat lang sila mag-ano na rin. Sumama na sa isang hagikain ng Pilipinas. Para magiging, total marami kalat na rin ng mga Muslim eh. Kaya dapat sama-sama na. Tay, isa na lang po tanong ko, anong masasabi mo doon? Sabi ng iba, naduduwag daw si President Bongbong Marcos dahil nagpapakampi sa ibang bansa para lang masabing atin ang West Philippine Sea. Hindi naman siguro sa pagpakampi yan, naghahanap lang ng maraming kaibigan. Hindi naman sa sinabi na tatakot ng Pilipinas, di ba? Eh tayo naman mula pa noon, hindi naman na tayo natatalo sa gira-gira eh. Ultimo nga lang nung araw, itak lang nananalo eh. Ngayon pa kaya mayroong armas.
Salamat po tayo. Then sa kabukod pa, may hihilingin lang ako panawagan ko. Sana, Mr. President, ayusin mo yung maliliit na manininda tulad nitong mga sinasalanta lagi ng mga nanguhuli. Nakawawa naman yung maliliit na manininda, mga vendor. Ay, about sa clearing operation. Oo, Kasi actually, ano yan eh, trabaho yan ng lokal. Lokal, sa mayor yun, o sa mga mayor. mayors. Mayor po. Panawagan Pero sa mayor. panawagan niyo po sa mayor. Kay Hanay Lacuna, Mayor Hanay Lacuna. Mayor Lacuna, sana pagbigyan mo ng maliliit na manininda. Kasi mula pa noon hanggang ngayon, dyan sila nabubuhay. Dyan sila kumukuha ng kanila pinapaaral, pagpaaral sa mga anak, sa kanilang kinakabuhayan sa araw-araw. Sana po, pagbigyan nyo na sila. Yun. Salamat po, Tay. Maraming salamat. Kasi mostly talaga, pag may clearing, takbuhan dito. Alright, so ito. Ay tay, magandang hapon tay. Pwede ka ba ma-interview kahit saglit po? Ayaw. Ayaw ni tatay. Pre, doon tayo pre oh. Marami dito. Dito tayo sa marami nakatambay. Oo nga. May tugtog doon tayo. Doon tayo. Dito tayo. Oh, ito, tay, hindi ka tayo. Ayun si tatay. Tawagin na natin tatay. May sound eh. May sound kasi yan, may sound. Ay, si tatay nakikita ko rin minsan kayo si Mamara eh. Dito tayo. Oo, Tay, may tanong lang kami, Tay. Dito ka, kuya. Bilang isang Pilipino, Tay. Yan, dito tayo. Dito tayo, dito mo iharap. Abot ba na? May sound Dito, kasi. dito. Tay, bilang isang Pilipino, Tay, payag po ba kayo na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon Nako, at Visayas? ginawa na sa tatay yan, di na nangyayari yan. Kaya nga si Marcos noon, kinere Mindanao, ang dami naman din na tao. Hindi nangyari yan, hindi mangyayari yan. Ito pa ba lang maulit muli? Ano, maulit ulit sa anak niya, hindi pa pwede yun. Sa tingin nyo, Tay, ano pa yung pinakamalalim kung talagang sa tingin ng iba na talagang mahiwalay na yung Mindanao, ano yung mangyayari talaga sa Mindanao? Kakagulo, kung kakagera sa Vincent Mindanao, Tabigi. tulad yung ginawa ng tatay niya. Vincent kinere Tabigi. yung Mindanao. Vincent Capili. Kasi fair Tabigi. talaga, no? Noong Tabigi. 20 pa yun. Papa Bin Kaya TV. yung mga malit Papa pa ko, Bin kaya TV. yung mga Papa tao ko, Bin. pagdating ng G.O.T.O., sundalo ka na, ng araw. Okay. Tay, ngayon Tay, sa About West Philippines si Tay, ngayon medyo binubuli tayo ng West Philippines dahil makapalit lang daw tayo na bansa. Ngayon, ng China, oh. Ngayon, as per, dito tuloy ako. Ngayon, sabi ng iba, bitawan na lang daw po yung West Philippines, ipaubayan na sa China para wala ng gulo. Bilang sa Pilipino, anong opinion Hindi doon? pwede yun, hindi mangyari yun. May mga tutulong sa atin. Kaya hindi pwedeng mangyari yung sinasabi nila. So ano yung masasabi doon Tay na si President Bongbong Marcos na pupunta sa iba-ibang bansa para magpapakampi? Sabi ng iba, naduduwag na daw si President dahil nagtatawag na kakampi. Mga buli-buli lang nila yun. Huwag kang maniwala dyan. Bali Bongbong ang Pilipinas. Ayun. Anong mensahe natin? Mensahe. Kay Pangulo. Yun na yan. Si Sir, Okay na. yan, bilang sa Pilipino Sir, anong masasabi mo? Payag ka bang ihiwala ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Kahit naman sino hindi naman papayag eh. Kasi ang Mindanao sakop talaga ng Pilipinas yan. Hindi pwede mangyari yun. Kasi magkakagulo talaga. Kawawa yung mga taong walang kaalam-alam na madadamay. Diba? Sa tingin mo to Sir, ito ba'y part to ng personal of interest o Pwede rin. Dahil sa dalawang pamilya, ni Duterte at Sir, bilang isang Pilipino, agree ka ba na bitawan na lang yung West Philippine Sea at ibigay na lang sa China dahil daw maliit lang tayo na Hindi bansa? pwede. Kahit na malit na tayo na bansa, ipakita natin na tayo nagkakaisa bilang isang Pilipino. Kristiyano man tayo o Muslim, kailangan tayo magkaisa para sa ating bansang Pilipinas. Yun lang ang masasabi ko. O, panawagan mo na lang kay President Bongbong Marcos. Mr. President Bongbong Marcos, kayo na pong bahalang tumulong sa ating mga kapwa Pilipino. Ikaw po pa tulong sa kanila. Sana po wala pong gulong mangyayari. Magkaayos ng mabuti.
para sa ating mga kababayang Pilipino na wala namang damay. Yun lang po. Maraming po salamat. Pangalan niyo sir, ang galing niyo sumagot. Ako, Pangalan niyo po. Papa Joe na lang. Yan, Papa Joe, ang galing sumagot. Salamat, Papa Joe, ha. Papa Joe. Papa Joe. Okay ka naman, sir. Okay na, sir. Sir, maganda shout out kay sir, mga kabayan. Joshua Aquile.